Mula sa himpilan ng Civil Military Operations Group ng inyong hukbong dagat, narito ang Oras ng Mandaragat at Mandirigma at sa ulo ng mga balita. Multilateral Maritime Exercise na bahagi ng taunang balikatan exercise matagumpay na isinagawa. Bagong barkong pandigma ng Philippine Navy dumating na sa bansa. Mga nakumpiskang smuggled cigarettes ng Philippine Marines itinurn over na sa pamunuan ng Bureau of Customs. Mga mangingisdang 3 araw na na-stranded sa katubigan ng sakop ng Davao Oriental, sinagip ng Philippine Navy. Philippine Navy Chief bumisita sa South Korean Navy. 4 PN ginawaran ng Naval Systems Engineering Badge ng Naval Sea Systems Command. 2 kasapi ng Philippine Marine Corps pinarangalan ng Gold Medal Cross. Ilang opisyal ng Philippine Marine Corps nakatanggap ng Distinguished Navy Cross Award. 7 taong gulang na batang nalunod na iligtas ng 2 miyembro ng Marines. Ika-8 Navy-to-Navy talk sa pagitan ng Philippine Navy at Royal Australian Navy matagumpay na isinagawa. Board of Advisors Meeting 2025 ng Philippine Navy matagumpay na idinaos. 3 bagong reservists mula sa Board of Advisors sumapin na sa Philippine Navy. Katotohanan ipapahayag, paglalayag sa karagatan, magpapayapa sa kalupaan, pupukaw sa kamalayan, pagpayamanin ng kaalaman ng hukbong dagat. Oras na mandaragat at mandirigma. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at saan mang panig ng mundo. Ako si Apprentice Seaman Journalist Brian Chin Abe. At ako naman si Apprentice Seaman Journalist Aprilyn Quinones at live po tayong napapanood sa Facebook page ng Civil Military Operations Group, Philippine Navy. Sa nagpapatuloy na Balikatan Exercise 2025 na taunang military exercise sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, nasaksihan mismo ng OMM team ang mga nangyari sa matagumpay na multilateral maritime exercise. At narito ang aking ulat. Sa pagitan ng alon at alingawngaw ng mga barko, isang mahalagang yugto ng kasaysayan ng Kooperasyong Pandagat ang isinagawa. Ang Multilateral Maritime Exercise na bahagi ng Balikatan Exercise 2025. Mula Abril 21 hanggang 29, ginanap ang Multilateral Maritime Exercise o MME sa karagatan ng Pilipinas mula Subic Bay hanggang sa Joint Operational Area ng Hilagang Luzon. Layunin nitong palakasin ng naval interoperability o ang kakayahan ng mga hukbong dagat na magsagawa ng sabayang operasyon. Sa ilalim ng Balikatan 2025, ang MME ay nagsilbing plataporma para sa magkasanib na operasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan Maritime Self-Defense Force. Ilan sa mga aktibidad na isinagawa ay communications exercise upang mapabuti ang ugnayan sa gitna ng dagat, cross-deck landing qualifications kung saan lumapag ang mga helicopter sa barko ng ibang bansa, division tactics at photo exercises. Kasama rin ang replenishment at sea o pag-supply ng gamit habang nasa laot, maritime search and rescue drills at live gunnery exercise para sa depensa at seguridad.
Ang Japan Maritime Self-Defense Force ay formal na lumahok sa operasyon sa Hilagang Luzon noong Abril 27, isang hakbang na nagpapalalim sa ugnayang trilateral sa pagitan ng Japan, Pilipinas at Estados Unidos. Sa harap ng mga hamon sa Indo-Pacific, ang mga ganitong pagsasanay ay may layuning tiyakin ang kalayaan sa paglalayag at pagsunod sa International Maritime Law. Sa pagtatapos ng Multilateral Maritime Exercise 2025, baon ng bawat bansang kalahok ang bagong antas ng tiwala at kakayahang magsanib puwersa. Sa bawat kilos ng barko at sa bawat mensaheng ipinasa sa radyo, iisang diwa, pagkakaisa para sa kapayapaan. Mula sa karagatan ng Northern Luzon, ako, si Apprentice Seaman Journalist Brian Chin, ang nag-uulat para sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. At sa iba pa nating mga balita, sa patuloy na pagsusumikap ng Armed Forces of the Philippines o AFP na mas palakasin ang kakayahang pangdepensa ng bansa, opisyal nang sinalubong ng Philippine Navy ang pinakabago nitong barkong pandigma na tatawaging BRP Miguel Malvar o FFG-06 sa isang arrival ceremony na sinagawa noong ika-8 ng Abril. Nagsilbing panauhing pandangal sa okasyon si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., kabilang din sa mga dumalo si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., Republic of Korea Ambassador Sang Wali at Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Espeleta, ang Flag Officer in Command ng Philippine Navy. Dumating ang nasabing sasakyang pagdigma mula sa Republic of Korea noong ika-4 ng Abril. May haba itong 118.4 meters, kayang tumakbo ng hanggang 25 knots, at makapaglayag ng hanggang 4,500 nautical miles. Bilang isang makabagong corvette, ito ay may kakayahan sa anti-ship, anti-submarine at anti-craft missions. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Secretary Teodoro ang kahalagahan ng BRP Miguel Malvar sa pangangalaga ng soberanya ng Pilipinas at sa pagpapalalim ng kooperasyon sa mga bansang may kaparehong layunin sa pagtataguyod ng isang kaayusang pandaigdig na nakabatay sa mga alituntunin. Narito po ang pahayag ni DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. I would like to inform each and everyone that this is but a step towards our journey to developing a self-reliant and credible defense posture. Therefore, we are very heavily involved right now together with the hierarchy of the Armed Forces of the Philippines. Miguel Malvar is here today not only to serve as a deterrent and as a protector of our waters, but also as an important component not only in joint operations but in the all-important combined operations, of which our combined operational tempo will by necessity increase as we learn with other countries to work with one another, to work together side by side, to interoperate in the spirit of upholding norms of international law, creating deterrence, and building peace. Lastly, we once again thank our reliable partners, the people and the government of the Republic of Korea, for being a reliable partner. Ang pagdating ng barkong ito ay bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng AFP Modernization Program na layong iangat ang antas ng kakayahan ng sandatahang lakas upang mas epektibong mapangalagaan ang pambansang interes at makapag-ambag sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Formal nang itinurnover ng Marine Battalion Landing Team 2 ng Philippine Marine Corps sa Bureau of Customs Davao City ang mga nasabat nilang iligal na sigarilyo na tinatayang aabot sa mahigit 17 milyong piso. Ayon kay Lieutenant Colonel John de la Cruz, Commanding Officer ng MBL-2, noong ika-7 ng Abril nang nakumpiska ng mga tauhan ng Lamin Detachment sa Barangay Lamin Barira ang isang dump truck na may lamang mga kahon-kahon na smuggled cigarettes. Agad namang dinala sa headquarters ng MBL-2 sa barangay Nituan, Parang Maguindanao del Norte ang dump truck na pag-aari ng DFM Machine Corporation para sa inventaryo at dokumentasyon.
Noong ika-10 ng Abril ay opisyal nang tinanggap ng Bureau of Customs Port of Davao ang mga kabuang 470 kahon ng sigarilyo na nakumpiska noong ika-21 ng Setyembre na may tinatayang halagang 13.7 million pesos at ang 220 kahon na nakumpiska noong Abril 7 na may tinatayang halagang 3.3 million pesos. Kasama rin sa mga nakumpiska ang isang Isuzu closed van at isang dump truck. Ang matagumpay na pagkakakumpiska sa mga iligal na kontrabando na ito ay patunay sa patuloy na pagsisikap ng mga otoridad na sugpuin ang iligal na kalakalan ng sigarilyo sa rehiyon. Sinagip ng Philippine Navy sa pamamagitan ng Naval Forces Eastern Mindanao ang 3 mangingisda na 3 araw ng stranded sa karagatan sakop ng Kaganuhan Point, Governor Generoso, Davao Oriental noong unang araw ng Abril. Base sa ulat, habang nagpapatrolya sa Davao Gulf ang mga tauhan ng BRP Hermenegildo Yurong o PG-908 na sa ilalim ng Naval Task Force 71, namataan nila at maubusan ng supply ng pagkain at tubig. Agad namang nagbigay ng tulong ang BRP Hermenegildo Yurong, kabilang ang pagkain, tubig, bigas at 1 galon ng inuming tubig. Ayon sa kapitan ng bangka, nagkaproblema sila sa makina habang bumabiyahe mula sa General Santos City patungong Mati City at hindi rin sila nakahingi ng tulong mula sa ibang mga bangka sa paligid. Sinubukan ng mga tripulante na ayusin ang makina ngunit hindi pa rin ito gumaganang maayos. Nakipag-ugnayan ang BRP Hermenegildo Yurong sa Coast Guard Substation Tibangan ngunit walang bakanteng sasakyang pandagat na magagamit upang magbigay ng dagdag na tulong. Dahil dito, hinila ng PG-908 ang FB Lydia 001 bago ito ipasa sa FBJ's Eden na tumulong sa paghila ng bangka pagpunta sa Dalampasigan. Natapos ang operasyon bandang alas 11 ng umaga matapos ipaalam ng BRP Hermenegildo Yurong sa PCG Substation, Tibangan na hinahatak na ng FBJ's Eden ang FB Lydia 001 papunta sa Jamboree Governor Generoso. Sumentro sa pagpapalalim ng ugnayang militar sa pagitan ng Pilipinas at South Korea ang naging pulong ni Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Josema Ambrosio Espeleta at ni Admiral Yang Yong-mo, Chief of Naval Operations ng Republic of Korea Navy sa isang naval command sa Korea. Bumisita rin si Naval Admiral Espeleta sa Submarine Force Command sa Jenhai kung saan tinalakay din nila ang pagpapalawak ng kakayahang pandagat at interoperability ng 2 hukbong dagat. Sumunod naman niyang tinungo ang Naval Logistics Command upang tuklasin ang mga posibleng paraan para paigtingin ang logistics cooperation. Ininspeksyon din nito ang maintenance facilities ng Republic of Korean Navy. Ang pagbisitang ito ay nagpapakita ng mas matibay na pangako ng Philippine Navy sa Regional Security at Capability Building. Sa pamamagitan ng mas malapit na ugnayan sa Republic of Korean Navy, nagkakaroon ang Pilipinas ng mas malawak na access sa advanced naval technologies at logistics expertise na malaga sa tuloy-tuloy na modernisasyon at kahandaan sa operasyon ng hukbong dagat ng bansa. Bilang pagkilala sa walang sawang suporta ng Navy Chief na si Vice Admiral Josema Ambrosio Q. Espeleta sa mga proyekto at layunin ng Naval Sea Systems Command, iginawad sa kanya ang Naval Systems Engineering Badge, isang simbolo ng tiwala at pagpapahalaga sa kanyang kontribusyon sa larangan ng naval engineering at logistics support. Bago nito, sinalubong ni Vice Admiral Espeleta ng mga opisyal at tauhan ng mga NSSC sa pangunguna ng kanilang commander na si Rear Admiral Juario C. Marayag, Philippine Navy, sa isang arrival honor ceremony na ginanap sa Kalikasan Park bilang pagbibigay galang sa kanyang pagdating. Samantala sa ginanap na organizational briefing sa NSSC Multipurpose Hall, iprinisenta kay Vice Admiral Espeleta ang Capacity and Capability Building Strategy o C2BS 2025-2040 na naglalayong palawakin pa ang kakayahan ng unit sa pagpapalakas ng fleet support at maintenance infrastructure ng Navy. Pinuntahan rin ng Navy Chief ang mga subunit ng NSSC sa pinangungunahan ng Blessing,
ng mga bago nilang kagamitan sa Naval Shipyard. Tampok rin sa kanyang pagbisita ang ceremonial dry docking ng BRP Manuel Gomez o PC-388 sa Marine Slipway Pascual Ledesma. Sa kanyang mensahe, pinuri ni Vice Admiral Espeleta ang buong NSSC sa dedikasyon nitong tiyakin ang kahandaan ng hukbong dagat. Binanggit niya na kahit simpleng inisyatibo kapag pinagsama-sama ay may malaking ambag sa kabuuang pag-abot sa pangarap ng Navy na maging isang modern at multi-capable naval force. Hinimok din ito ang mga tauhan ng NSSC na magpatuloy sa pagkakaisa, paglilingkod ng tapat at pagtrabaho ng may dignidad. Dalawang kasapi ng Philippine Marine Corps mula sa Force Reconnaissance Group o FRG ang kinilala at pinarangalan para sa kanilang katapangan sa operasyon sa ginanap na ika-7 anibersaryo ng Special Operations Command Armed Forces of the Philippines noong Abril 2 taong kasalukuyan sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Tumanggap ng Gold Cross Medal sina Technical Sergeant Edwin Ampuan at Staff Sergeant Brian Gonzaga na personal na ipinagkaloob ni General Romeo S. Bronner Jr., ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ang parangal ay pagkilala sa kanilang kabayanihan na nangyaring engkwentro laban sa mga miyembro ng BIFF Carayalan Faction sa sitio Pendililang, Barangay Kitango, Dato, Saudi, Ampatuan, Maguindanao del Sur noong April 22, 2024. Ang karangalang ito ay patunay ng mas mataas na antas ng profesionalismo at dedikasyon ng mga sundalo ng Philippine Marine Corps. Bilang pagkilala sa pambihirang katapangan at kahusayan sa pamumuno sa gitna ng labanan, iginawad ang Distinguished Navy Cross kay Marine First Lieutenant J. Wardin Ontoria, officer in charge ng 65th Force Reconnaissance Company ng Philippine Marine Corps. Pinarangalan si First Lieutenant Ontoria dahil sa matagumpay na pamumuno nito sa isang high-risk maritime pursuit operation na isinagawa laban sa tinatayang 40 armadong lawless elements o ALES na sakay sa 12 motorized bangkas sa ilalim ng pamumuno ng isang kilalang rebeldeng leader. Naganap ang operasyon noong October 18, 2024 sa karagatang sakop ng Bongo Island, parang Maguindanao del Norte. Sa pamamagitan ng kanyang matatag na pamumuno at taktikal na husay, nagresulta ang operasyon sa pagka-neutralize ng ilang miyembro ng kalaban at sa pagbawi ng mga matataas na uri ng armas at kagamitang pandigma. Ang kanyang aksyon ay nagpakita ng katangi-tanging kabayanihan na karapat-dapat sa isa sa pinakamataas na parangal ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Kasama rin sa mga pinarangalan ng Distinguished Navy Cross, sina Lieutenant Colonel John De La Cruz, Commanding Officer ng Marine Battalion Landing Team o MBLT-2, at Technical Sergeant Junar D. Sergio, boat captain ng Patrol Riverine Crafts, Assault Boat Task Unit 1, dahil sa kanilang mahalagang ambag sa nasabing operasyon. Ang Distinguished Navy Cross ay isang prestiyosong combat decoration na isinagawad sa mga kasapi ng Philippine Navy at Marine Corps na nagpapamalas ng tapang at kabayanihan sa mga operasyong pandagat o amphibious. Ito ay sumasagisag sa matibay na paninindigan, kahandaan at dedikasyon ng Philippine Marine Corps sa pagtatanggol sa soberanya ng bansa at sa pagpapanatili ng kapayapaan sa ating mga karagatan. Ang paggawad ng nasabing mga parangal ay isinagawa noong ika-6 ng Abril sa kauna-unahang opisyal na pagbisita ng Flag Officer in Command ng Philippine Navy na si Vice Admiral Josema Ambrosio Espeleta sa headquarters ng 1st Marine Brigade sa Camp Iranun Barira, Maguindanao del Norte. At ngayon, matutunghayan natin ang isang espesyal na panayam kasama si First Lieutenant J. Wardin Ontoria, Philippine Navy Marine. Araw mga kababayan, sa likod ng bawat operasyon ng ating Armed Forces of the Philippines ay may mga hindi matatawarang kwento ng tapang, dedikasyon at pagmamahal para sa bayan. Ngayong araw, makikilala natin ang isang opisyal ng Philippine Navy na ginawaran ng Distinguished Navy Cross Award. Ito ay isa sa mga pinakamataas na pagkilala para sa mga sundalong nagpakita ng extraordinary courage sa gitna ng panganib. Kaya naman, samahan niyo ako at i-welcome natin si First Lieutenant J. Wardin G. Ontoria, Philippine Navy Marines. Good afternoon, sir. Good afternoon po sa lahat ng tagapakinig. Ayan, sir. Unang tanong po natin sa inyo, ano po ang unang pumasok sa isip ninyo at nang malaman ninyo kayo ay para
pinarangalan nitong Distinguished Navy Cross Award, ito po ba ay expected na or did it come as a surprise para sa inyo? I think on my part, it came as a surprise kasi po Distinguished Navy Cross is I think po yan po yung kumbaga highest award po ng combat or heroism sa atin po sa Navy. So it's a mixed emotion po. Yun nga po, andun po yung feeling ng pagiging overwhelmed po. Ayan, maraming salamat po for sharing that. No? Ngayon naman po, can you walk us through the operation or sa mission na naganap, no? Naging dahilan po ng pagtanggap nitong Distinguished Navy Cross Award at ano po yung nangyari during that time? Dumating po kami doon, almost lunchtime. Ongoing pa rin po yung barilan po nila sa northern portion po nung island. So we were briefed kung ano po yung situational update doon sa ground. So during that time po is before po kami dumating is nag-clearing na yung atin pong kapulisan from Quality together po with our troops from MBLT2 at yung isa po nilang kumpanya. Yung mga kalaban po nandun is reportedly may mga high-powered firearms. So na-push po nila doon sa may barangay po ng Tucamaror sa Sitio Cursi. So during that time, mga around 1300, so maya-maya po is may na-observe po ito ating mga scout sniper na may nasisili po sila at na parang mga speedboat. So ang dami po nila siguro more or less 12 to 14. Pero mga motorized bangkas po yun. Pero during that time po nung sinili po ng mga sniper po natin, yung mga bangka po na yun is wala pong sakay. So ini-expect po namin based on reports na magre-reinforce from mainland Maguindanao po. Pero during that time is yung mga operator lang po mismo yung nakikita po ng sniper po natin at yung nasilip nung CO ng MBLT2 doon po sa kanyang binoculars. So observe lang po namin. Kaso very unusual po kasi yun kasi napakabilis at napakarami po nila. So during that time, while they are observing yung sniper po natin, mayat maya po wala pang isang minuto po siguro, yung mga naunang bangka is umikot na. At nung sinilip ulit ng sniper po natin is tigka 3-4 na po yung sakay. Pero hindi po namin sa layo po namin doon ng command group, doon po sa kumaga yung scope lang po talaga ng sniper po yung makakita. Hindi po namin ma-identify if they are armed. But then, it was a good decision, timely decision po ni commanding officer ng MBLT2, Sir De La Cruz, na i-board na po kami doon sa CERC to conduct ito pong maritime pursuit operation. Yun po, nagbilin po siya ng rules of engagement, nag-remind po siya sa amin. Kami po mismong dalawang OIC. So sa kabila po, since ako po yung most senior, ako po yung nagdala naman sa kabila. Ako po yung dinesignate as main effort. So si Captain Pernia naman po yung sumunod po sa amin. Sila po yung supporting effort boat. So yun po, nag-full force na po kami yung asset po natin. Sinubukan po namin silang habulin. So sad to say, yung 6 po na nauna is hindi na po talaga namin nahabol kasi napakabilis po talaga nung mga motorized bangka po nila. So ang nahabol na lang po namin is I think yung mga kalagitnaan. So since sa kalayuan is hindi po namin ma-identify itong pagiging armado nila o hindi. So no choice po kami kundi dumikit at habulin yung mga bangka po na yun. Since pursuit operation po siya at law enforcement forces naman po rin po tayo. So na po namin doon, SOP, kumbaga i-sound po namin yung siren. Meron po kasing wailing siren po itong mga PRC po natin. Nung hinabol na po namin sila, I was utilizing the siren. Same din po sa kabilang CERC, nag-sound na rin sila ng siren. So despite their number na 12 motorized bangka at 2 barko lang po tayo while we are closing in, nasa I think around 500 to 400 meters. So tuloy-tuloy lang po yung announcement sa PA system, tuloy-tuloy lang po yung wailing ng siren. So all the more po na nag-disperse na po sila. So wala na po kami, hindi na po namin sila mahabol lahat all at once considering 2 asset lang po kami. So yung ginawa ko po, niradyo namin yung kabilang CERC, Sir, maghabol na lang tayo ng tigi-isa, kahit tigi-isa na lang. So siguro po natsambahan lang din po talaga na yung bangka po na yun, loaded po siya ng 4, yung sa amin 4. Sa kabila naman po is 3. All the rest po is tumakas na po talaga. So while closing in, tunahan na po namin yung kumbaga yung direction ng bangka para mapigilan po sila. At inikutan na po ng CERC namin. So doon na po namin nakita nung malapit na po talaga. So me as being positioned po doon sa katabi ng operator, so doon na lang po naging visible po sa akin yung mga baril nila. So tumalon po yung isang kasama po nila, sumisid actually, 3 na lang yung makita po namin. So we are giving warning shots, 300 pa lang. Yun po yung nagpatigil sa kanila, warning shots indirectly fired upon them para po maano nila na maging compliant po sila sa amin. Yes sir, napaka-challenging po ng naging operations nyo that time sir. So in that situation po sir, what kept you going at paano po kayo nag-focus despite sa danger po? For me po, during that time na outnumbered po kami sa asset lang po nila. So there's a possibility na pwede po nila kaming paikutan
barilin. Pero in that case po kasi is, yun nga po, siguro yung nagpa-confident lang po sa akin is yung capability po nung water asset po natin. Siyang 50 caliber na dalawa sa harap at may machine gun po siya sa likod. Maliban po doon is may team po ako nakasama from Force Recon Company, which is lahat po naman yun is trained sa mga ganitong high stakes na missions. The fact na andun nga po, nakita ko na po na andun na po yung armas. So hindi pa rin po namin sila binaril kasi nga po kung pwede naman na sumuko na lang sila. So kaso nga lang po, while we are giving warning shots is hindi na po compliant. Yung isa po doon is yun po actually yung kumuha ng M14 rifle niya at binaril po niya kami. Yung isa naman, yung nasa harap niya, yun po yung may hawak ng machine gun. Actually yung machine gun po nila during that time, siguro part na rin po siguro ng policy, ewan ko kung ano, parang siguro TTPs po nila as bilang kalaban na itali rin po siya sa bangka. Maswerte pa rin po na yun nga po yung ginawa nila kasi hindi po nila makalas yung tali. Kasi kung yung machine gun po yung pinambaril po sa amin, I think it will be a different story po talaga. Pero yung naibaril lang po nila, since hindi po nakatali lang is yung M14, so yun po yung naibaril nila. Nakaputok pa po sila, tinamaan po yung barrel po ng 50 caliber po ng SIRC po natin. Yung bala po nun is nag-ricochet dun sa tropa natin. Kaya meron po kaming 2 wounded. Pero before pa po siya makapagpaputok ng ganun karaming bala, is nag-react na po kagad itong mga gunner po natin. Binangga po siya nung nung operator, sabi po, banggain na yan, binangga. So tumaob yung bangka nila. So that made them impossible na mahawakan pa yung machine gun. Okay. Sir, maraming salamat po for sharing that. Ngayon kayo po ay pinarangalan nitong Distinguished Navy Cross Award. Kanino nyo po ito inaalay, sir? I think para po sa akin is number 1 po talaga doon is yung Panginoon po natin. So we are blessed na during that operation is meron po kaming wounded, pero light lang po yung pagiging wounded po nila. And then next po siguro is sinialay ko po yan para po sa kumpanya ko po, yung 65th Force Recon Company. So, hindi po ito magiging possible po sa akin na makamtan po yung award po na yan kung wala po yung tulong po ng aking mga kasamahan. And then next po dyan is yung mga families po namin. Yun nga po is nasa amin pong mga kanyang mga tahanan na naiiwan po namin. Alam po namin na sila po'y nag-aalala rin sa amin pong kalagayan. Maraming salamat po sa sagot ninyo, sir, no? At syempre, ngayon naman, sir, gusto rin po nating malaman kung ano po yung inyong mensahe para sa mga kabataang Pilipino. Kasi especially, may mga bata po na nagbabalak rin po na maging sundalo paglaki nila. Ano po yung message ninyo or mai-a-advise niyo po sa kanila? I think I'll go back lang din po pa rin doon sa words of our national hero na yung kabataan po natin is sila pa rin po yung pag-asa ng ating bayan. Sila po kasi yung magmamana ng kung ano po yung mga efforts po natin ngayon at sa doon nga po sa mga iba na gustong pumasok po sa pagsusundalo at pagsiservisyo. Masasabi ko lang po is it's a very challenging field. It's a very challenging journey, but then it's all worth it at the end of the day is I think mararamdaman po nila yung contentment, satisfaction, and at the same time yung pride po. Napakagandang encouragement para sa ating mga kabataang Pilipino. Ngayon naman, sir, bilang isang officer, ano pa yung ibang mga goals ninyo in the future? May mga pangarap pa po ba kayo na gusto i-achieve sa inyong serbisyo? I think for me po, for the meantime, one step at a time lang naman po ako yung prinsipyo ko po dyan. I think para po sa akin is maiuwi ko lang po yung mga tropa kong buhay at buo. Maraming salamat for that, sir. And syempre, ang kwento nyo isang paalala kung gaano kabigat at kahalaga ang serbisyo para sa bayan. At syempre, we honor your bravery at thank you rin po ulit, sir, sa pagbabahagi ninyo sa inyong kwento. Magandang Sundan ang buong panayam ni First Lieutenant Tontoria sa official YouTube channel ng Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Samantala, isang 7 taong gulang na batang lalaki ang matagumpay na naisalba mula sa pagkalunod nito sa pamamagitan ng maagap at makataong pagresponde ng 2 corpsmen mula sa Marine Battalion Landing Team 4 noong ika-6 ng Abril taong kasalukuyan sa sitio Tando Uwak, Barangay Ligayan, Sibuto, Tawi-Tawi. Kinilala ang mga Marines na sina Corporal Jerome Roa at Private Al J. Jan Cubin na agad na kumilos matapos may ahon mula sa tubig ang bata na wala ng malay at walang senyales ng buhay.
Mabilis na isinagawa ni Private Cubin ang CPR habang si Corporal Roa naman ang nagbigay seguridad sa lugar upang matiyak ang maayos na pagresponde sa insidente. Sa kabila ng mahirap na kalagayan at kakulangan sa kagamitan, nagbunga ang kanilang determinasyon at kaalaman sa pagbibigay ng unang lunas. Nagkamalay ang bata at agad siyang isinugod ng 2 Marines sa pamamagitan ng paglalakad patungo sa advanced command post ng batalyon para sa mas mabilis na pag-evacuate patungong ospital. Dahil sa kanilang kahusayan, kabayanihan at malinaw na pag-iisip sa gitna ng emerhensiya, ligtas na ngayon ang bata at patuloy na nagpapagaling. Ang insidenteng ito ay muling nagpapatunay sa dedikasyon ng Philippine Marine Corps sa paglilingkod sa sambayanan, sa lupa man o sa dagat, bilang tagapagtanggol ng buhay at katuwang ang komunidad sa oras ng pangangailangan. Pinangunahan ng Philippine Navy ang ika-8 Navy-to-Navy talks o NTNT kasama ang Royal Australian Navy o RAN noong Abril 2. Pinangunahan ni PN Vice Commander Major General Edwin E. Amadar at RAN Director General for Maritime Operations Commodore Jonathan Lay ang pagpupulong na ginanap sa punong himpilan ng hukbong dagat ng Pilipinas. Sa pagbubukas ng talakayan, binigyang diin ni Major General Amadar ang kahalagahan ng Australia bilang isa sa pinakamalapit at maaasahang strategic partners ng Pilipinas. At nagpasalamat din ito sa patuloy na suporta ng RAN sa mga inisyatibo ng Philippine Navy. Layunin ng NTNT na pag-usapan ang mga issue may mutual interest at tukuyin ang mga oportunidad para sa pinalawak na maritime cooperation. Ilan sa mga pangunahing focus ng talakayan ay ang mga exercises, operations, intelligence, at personal exchanges upang higit pang patatagin ang strategic partnership ng dalawang bansa. Ginamit din ang pagpupulong upang balikan ang mga aktibidad noong nakaraang taon, tukuyin ang mga susunod na inisyatiba at ihanay ang pananaw ng parehong hukbong dagat sa mga layuning pangsiguridad sa rehiyon at sa buong mundo. Naging mabunga ang unang Board of Advisors o BOA meeting ng Philippine Navy para sa taong 2025 na pinamunuan ni Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Espeleta, ang Flag Officer in Command ng Philippine Navy, kasama si Vice Admiral Eduardo Santos, Armed Forces of the Philippines Retired Chairperson ng PNBOA na ginanap sa headquarters ng Philippine Navy. Sa ilalim ng pangangasiwa ng Center for Naval Leadership and Excellence o CNLE, tinalakay sa pagpupulong ang mga mahahalagang usapin tulad ng progreso sa PN Sail Plan 2028, mga strategic plan para sa Sangley Point at ang resulta ng Pulse Asia Ulat ng Bayan Survey tungkol sa public satisfaction, kamalayan at tiwala ng sambayanan sa Philippine Navy. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ni Vice Admiral Espeleta ang kahalagahan ng patuloy na pag-unlad at responsibilidad ng Navy sa bayan. Ang Board of Advisors ay nagsisilbing katuwang ng Philippine Navy sa pagbibigay ng matibay at makabuluhang strategic guidance mula sa mga veteranong opisyal at security expert upang mapanatili ang tuwid na landas tungo sa modernisasyon at epektibong pamumuno. Ikinalugod ng Philippine Navy ang formal na pagsapi ng 3 miyembro ng PN Board of Advisors sa Reserve Force nito at pag-incorporate kay dating Department of Transportation Secretary at Lieutenant Commander Joseph Emilio Abaya sa Retired Reserve ng Hukbong Dagat. Sa isinagawang pinning of ranks at oath-taking ceremony noong Abril 3 sa Navy Headquarters, opisyal nang naging PN Reservists na may ranggong Chief Petty Officer ang kilalang maritime law expert na si Attorney J. Batumbakal, mamahayag na si Jarius Bondok at ang shipping tycoon na si Doris Magsaysayho. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Philippine Navy Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Espeleta, na magsisilbing inspirasyon sa bawat Pilipino ang mga bagong Navy Reservists na maglingkod sa ating bayan. Ito ang naging pahayag ni Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Espeleta. Today, we warmly welcome into the Philippine Navy family and our Reserve Force individuals that will further strengthen our maritime defense and national resilience. As members of the Philippine Navy Board of Advisors, they have long provided strategic guidance and invaluable insights that aid in the attainment of the Philippine Navy's vision and mission. Nais namin malaman ninyo na lubos ang kinagagalak ng hukbong dagat ng Pilipinas, ang inyong pagsali sa aming hanay, ang inyong naipamamalas
na dedikasyon at serbisyo para sa ating bayan ay hindi matatawaran at kami ay taus-pusong nagpapasalamat. J. Batumbakal, malaking karangalan sa kanila ang maging kasapi ng Philippine Navy Reserve at kanilang iaalay ang malawak nilang karanasan upang mas maabot ng hukbong dagat ang layunin nitong maging isang moderno at multi-capable na hukbo. Ito ang naging pahayag ni Attorney J. Batumbakal. I invite Fortune Navy to participate in that conference. It will be held May 13 to 14 at the UPBGC. We will be getting the announcements and we will be posting the information. And after that, we will be holding the first ever Law of Naval Warfare Academy. It will be a much smaller group. The seats will be much more limited, but of course, I had given instructions that we should prioritize our naval services, and the Navy is one of those that I have given instructions to give a little bit more slots. So these are our contributions. Importante ang papel na ginagampanan ng Philippine Navy Reserve Force sa pagpapalakas ng maritime defense, seguridad at humanitarian efforts ng bansa. Abangan! Northern Luzon Naval Command nagsagawa ng maritime at sovereignty patrol sa hilagang karagatan ng Luzon. At bagong Assistant Chief of Naval Staff for Naval Systems Engineering ng Philippine Navy, formal na itinalaga. Abangan natin ang iba pang ulat matapos ang ilang paalala. Check. Beat the heat. Alam mo ba ng matinding init ay maaaring magdulot ng isang mapanganib na kondisyon na tinatawag na heat stroke? Kapag nakaranas ng pagkahilo, matinding pagkapagod, pagkalito, sobrang init ng katawan at kawalan ng pawis, mag-ingat. Ito ay maaaring sintomas ng heat stroke. Alamin ang mga dapat gawin. Simog PN Safety Tips and Reminders. Uminom ng maraming tubig. Magtrabaho sa lugar na may lilim. Iwasan ang labis na aktibidad sa tanghaling tapat. Beat the heat. Maging ligtas sa tag-init. At nagbabalik po ang oras ng Mandaragat at Mandirigma. Bilang bahagi ng patuloy na pagsusumikap ng sandatahang lakas ng Pilipinas na mapanatili ang seguridad at soberanya sa mga katubigang sakop ng bansa, matagumpay na isinagawa ng Northern Luzon Command o NOLCOM sa pamamagitan ng Northern Luzon Naval Command o NLNC na pinamumunuan ni Commodore Edward Ike M. Desagon ang isang malawakang maritime and sovereignty patrol mula Abril 9 hanggang Agis sa bahagi ng Luzon Strait. Sa pangunguna ng Joint Task Group Laut o JTG Laut, sa ilalim ng pamumuno ni Captain Romeo T. Rosales Jr., itinaguyod ang paggamit ng mga kakayahan ng puwersa ng NLNC sa pamamagitan ng mga naval assets na kinabibilangan ng BRP Gregorio del Pilar o PS-15, BRP Heracleo Alano o PS-380 at BRP Nestor Reynoso o PC-376. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad ang Steaming in Company, Division Tactics of DivTax at Communication Exercises o COMEX na isinagawa mula sa karagatan ng La Union patungo sa lalawigan ng Batanes. Kasabay nito ay isinagawa rin ang isang rotation and resupply o RORE mission para sa mga tropang nakadeploy sa iba't ibang isla ng Batanes, kabilang ang detachment ng Philippine Navy sa Mavulis Island. Layunin nitong tiyakin ang patuloy na suporta at kapakanan ng mga tropa, palakasin ang kanilang moral at mapanatili ang naval presence sa maritime areas na nasasakupan ng NOLCOM. Formal nang itinalaga si Captain Leo Amor Vidal bilang bagong Assistant Chief of Naval Staff for Naval Systems Engineering o N11 ng Philippine Navy, kapalit ni Commodore Sergio Bartolome sa isang Change of Chief of Office Ceremony na ginanap noong Abril 11 taong kasalukuyan sa Philippine Navy Headquarters.
Pinangunahan ni Rear Admiral Alan Javier, Chief of Naval Staff, ang nasabing seremonya kung saan nagpahayag ito ng pasasalamat kay Commodore Bartolome sa kanyang 4 na taon ng natatanging paglilingkod bilang N11. Kasabay nito, mainit ding tinanggap ni Rear Admiral Javier si Captain Vidal sa kanyang bagong tungkulin at binibigyang diin ang malawak nitong karanasan sa larangan ng maintenance at repair. Ang Office of the Assistant Chief of Naval Staff for Naval Systems Engineering o N11 ay may mahalagang tungkulin sa pagpapanatili ng kahandaan at katatagan ng mga plataporma, sistema at kagamitang teknikal ng Philippine Navy upang epektibong maisakatuparan ang mga pangunahing operasyon nito. Para sa ating balitang probinsya, tayo tutungo sa Cebu at kamustahin natin ang nailigtas na 506 na pasahero ng MV Live Ferry 5 mula sa isang rescue operation. Narito ang ulat mula kay journalist 3rd class Angeline Baring ng CMOU Central. Philippine Navy tumulong sa rescue operation. Ligtas na inilikas ang mga pasahero mula sa ground vessel sa Bohol nitong ika-20 ng Abril 2025. Malaki ang papel na ginampanan ng Philippine Navy sa rescue and assistance operation kasama ang Philippine Coast Guard at HAGNA Disaster Risk Reduction and Management Unit upang ligtas na ilikas ang 506 na pasahero mula sa MV Light Ferry 5 matapos itong mapadpad humigit kumulang 540 yarda sa timog ng HAGNA Port, HAGNA Bohol. Nangyari ang insidente dakong 3:00 ng madaling araw habang nagtangkang mag-andang ang barko patungong Cagayan de Oro City nang mangyari ang insidente. Mabilis na rumesponde ang BRV Filipino Floho PC-386 na pinamunuan ni Commander Joven J. Cadlinia, Philippine Navy, sa lalim ng Joint Task Force Seagull sa pamamagitan ng pagde-deploy ng Disaster Response and Rescue Team at isang rubber boat na malaki ang naiambag sa ligtas at mahusay na paglilipat ng mga pasahero sa dalampasigan. Ang pakikipagtulungan sa Coast Guard Substation HAGNA at HAGNA DRRMU ay nagsisiguro ng maayos at matagumpay na operasyon ng pagsagip at pagtugon. Gikan diri sa syudad sa Lapu-Lapu, ako si journalist 3rd class Angeline P. Baring, Philippine Navy, ang nagbabalita sa oras ng madaragat at mandirigma. Mahigit 2,000 residente naman ng Taganak Island sa Tawi-Tawi ang nakabenepisyo ng suportang pangkalusugan sa pamamagitan ng CMO from the Sea. Nagbabalita mula sa CMOU Western Mindanao si Apprentice Seaman Bethany Grace Ganayo. Ang Naval Forces Western Mindanao sa pamamagitan ng Joint Task Force Poseidon ay nagatid ng mahalagang serbisyo upang isulong ang maritime awareness at national resilience sa pamamagitan ng CMO from the Sea sa Taganak Island, Tawi-Tawi noong 14 hanggang 16 na Abril 2025. Ang misyon ay pinangunahan ni Commander Naval Forces Western Mindanao Rear Admiral Francisco G. Tagamonilla Jr., Philippine Navy, na nakatuon sa paghahatid ng mahalagang serbisyo bilang isang plataporma upang turuan ng mga lokal na komunidad sa pambansang seguridad. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ay naabot ng Hukbong Dagat ng Pilipinas ang tulong sa mga mamamayan ng Taganak, Turtle Island, di lang sa pangkalusugan na suporta, kundi pati pagbibigay kaalaman na nagpapatibay sa kaligtasang pandagat at katatagan laban sa mga ideolohiyang ekstremista. Sa nakalipas na 3 araw ay mahigit sa 2,000 residente ng Taganak ang nakatanggap ng benepisyo. Kabilang dito ang mga sumusunod: cataract operations, eye check-up at libreng eyeglasses, medical consultation, circumcision, tooth extraction, electronic appliance repair, haircut, at gift-giving. Nagsagawa din information drive tungkol sa pagsusulong ng pagbabantay sa baybayin at pakikilahok ng komunidad sa pangangalaga sa mga interes ng pandagat ng bansa. Isa rin sa mga naging aktibidad ay ang symposium sa PCRVE kung saan ay bahagi ang pagbuo ng kamalayan ng komunidad at paglaban sa radikalisasyon at marahas na ekstremismo sa pamamagitan ng dialogo
at edukasyon. Binigyang diin ni Commander Nab Forwem sa kanyang mensahe ang kahalagahan ng naturang mga misyon sa pagpapasulong ng tungkulin ng Navy sa pambansang kaunlaran at panlabas sa pagtatanggol. Ginagawa lamang ng Philippine Navy ang trabaho nito kasama ng ating partner stakeholders bilang bahagi ng whole of nation approach sa pagpapanatili ng kapayapaan at paggigiit ng presensya sa mahalagang bahagi ito ng ating maritime territory. Mula dito sa Naval Forces Western Mindanao, ako po si Apprentice Seaman Journalist Bethany Grace Esganayo, Philippine Navy, nag-uulat para sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Nakiisa ang Naval Forces West kasama ang ahensyang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa isang environmental project na isinagawa sa Naval Detachment Oyster Bay sa Palawan. Narito ang buong detalye mula kay Seaman First Class Journalist Evangelina Norin, matalang ng CMOU West. Nagsama-sama ang mga tauhan ng Naval Forces West at mga operational control units nito upang magsagawa ng upland linis sa Cayuga River at mangrove planting activity ngayong 12 na Abril dito sa NDOB sa Barangay Bahile dito sa Puerto Princesa City, Palawan. Pinangunahan ni Commodore Vincent J. Sibala, Philippine Navy, Commander ng Naval Forces West, kasama ang mga opisyal at mga tauhan nito. Nakibahagi rin ang iba pang OPCON units ng Naval Forces West, kabilang na ang mga floating assets sa ilalim ng Joint Area of Operations nito upang maisakatuparan ang nasabing environmental projects. Nakipag-ugnayan naman ang CMOU West sa Community Environment and Natural Resources Office o CENRO, pati na rin sa mga opisyal ng Barangay Bahile. Ang mangrove planting activity ay nakatuon sa pagpapahusay ng coastal ecosystem sa NDOB. Gayon din, ang cleanup drive sa Cayuga River ay naglalayong bawasan ang polusyon at panatilihin ang kagandahan at kaayusan ng buong kapaligiran, pati na rin ang pangalagaan ang pangunahing likas na yaman nito. Layunin din ng inisyatibong ito na hikayatin ang lokal na komunidad na makibahagi sa pagsusulong ng environmental preservation activities sa kanilang lugar. Mula dito sa Naval Detachment Oyster Bay sa Palawan, ako ang inyong Navy, Seaman First Class Journalist Jeline Matalang para sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Nabahagian ng saya sa pamamagitan ng gift-giving activity ang mga senior citizen ng Albay sa pagtutulungan ng Philippine Navy at iba't ibang ahensya ng gobyerno mula sa CMOU Southern Luzon. Ito'y hatid sa atin ni Journalist Third Class Jessica Mison. Ang Naval Forces Southern Luzon ng bloodletting activity sa pakikipagtulungan at pakikipag-ugnayan sa St. Agnes Alumni Association Incorporated at Jos Mabalos Po Foundation Incorporated bilang bahagi ng 127th Philippine Navy Pre-Anniversary Activities na ginanap sa St. Agnes Academy, Legazpi City nito lamang ika-26 ng Abril taong kasalukuyan. May kabuuang 53 bag o 25,500 cc ng dugo ang nakolekta mula sa iba't ibang individual na lumahok sa nasabing aktibidad. Katuwang ng nasabing aktibidad ang iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Health at City Health of Legazpi sa pagsalin ng dugo mula sa mga miyembro ng Philippine Air Force Tactical Operations Group 5, 9th CMO Battalion CMO Regiment Philippine Army, Tabaco City District Jail BGMP, PNP Regional Mobile Force Battalion 5, Coast Guard District Bicol at Department of Environment and Natural Resources Pedro Albay. Gayon din ang mga non-government organization tulad ng Members Church of God International, St. Agnes Academy at Jos Mabalos Po Foundation Incorporated. Layunin ng aktibidad na ito na makalikom ng tuloy-tuloy at sapat na supply ng dugo na maaaring gamitin sa mga pangangailangang medikal ng mga komunidad, mga tauhan ng sandatahang lakas ng Pilipinas, war veterans, mga retirado at kanilang mga dependents, lalo na sa mga sitwasyong nangangailangan ng agarang pagsasalin ng dugo. Ang aktibidad na ito ay patunay na ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, katuwang ang iba pang organisasyon at sangay ng gobyerno ay handang magbigay suporta sa programang pangkalusugan at upang maisakatuparan ang iisang layuning maglingkod para sa bayan. Mula rito sa St. Agnes Academy, Legazpi City, ako si Journalist Third Class Jessica Emison, Philippine Navy, nag-uulat para sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma.
Para naman sa ating pasada balita, dadako naman tayo sa Manila na kung saan ang Philippine Navy ay nakiisa sa pagunitan ng Araw ng Kagitingan sa Luneta Park. Ito ang balitang hatid ni Apprentice Seaman Ryle Andrew Kaasi ng CMOU-NCR. Ang bahagi sa pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan, ang mga kasundaluhan ng Civil Military Operations Unit National Capital Region ay namahagi ng mga informational brochures at flaglets para sa ating mga kababayang naririto sa Luneta Park. Ito lamang ika-9 ng Abril, taong kasalukuyan. Layunin ng aktibidad na ito na mapalawak ang kaalaman ng publiko ukol sa kahalagahan ng Araw ng Kagitingan at ang mga sakripisyo ng ating mga bayani. Para sa kagitingan, kapayapaan, kalayaan. Mahigit 100 informational brochures ang naipamahagi na naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa kamalayan ukol sa West Philippine Sea, isang isyu na may malaking epekto sa ating pambansang seguridad at soberenya. Bukod dito, nagbigay din ang mga tauhan ng CMOU-NCR ng mga flaglets na sumisimbolo ng ating pagmamahal at paggalang sa ating bandila at kalayaan. Ang mga ito ay nagsisilbing paalala ng ating responsibilidad bilang mga mamamayan na ipagtanggol at pangalagaan ang ating bayan, kasama na dito ang ating mga teritoryo gaya na lamang sa sinakupan natin sa West Philippine Sea. Ang nasabing aktibidad na ito ay isang makabayan at edukasyonal na hakbang upang mas mapalaganap ang kamalayan sa ating mga kababayan, hindi lamang tungkol sa kasaysayan ng Araw ng Kagitingan, kundi pati na rin sa mga kasalukuyang isyu ng ating bansa, tulad ng sa West Philippine Sea. Samantala, bahagi rin ng aktibidad ang pamamahagi ng mga snacks sa ating magigiting na tagapagbantay sa Luneta, na siyang tagapagbantay at nagsisigurado ng katahimikan sa lugar. Ang mga biyaya na ipinamigay ay mula sa mga partner stakeholders tulad ng Bread Talk Charity at Maynilad Water Services. West Philippine Sea, akin ka! West Philippine Sea, akin ka! West Philippine Sea, akin ka! Mula rito sa Luneta Park, Ermita, Manila, ako si Apprentice Seaman Ryle Andrew Kaasi nag-uulat para sa oras ng Mandaragata at Mandirigma. Abangan sa ating pagbabalik ang panayam kasama ang Commander ng Civil Relations Service Armed Forces of the Philippines na si Major General Oliver C. Makiling, Philippine Army, sa kanyang opisyal na pagbisita sa Civil Military Operations Group Philippine Navy nitong ika-30 ng Abril. Muling magbabalik ang oras ng Mandaragata at Mandirigma. Check. Beat the heat. Alam mo ba ng matinding init ay maaaring magdulot ng isang mapanganib na kondisyon na tinatawag na heat stroke? Kapag nakaranas ng pagkahilo, matinding pagkapagod, pagkalito, sobrang init ng katawan at kawalan ng pawis, mag-ingat. Ito ay maaaring sintomas ng heat stroke. Alamin ang mga dapat gawin. Simog PN Safety Tips and Reminders. Uminom ng maraming tubig. Magtrabaho sa lugar na may lilim. Iwasan ang labis na aktibidad sa tanghaling tapat. Beat the heat, maging ligtas sa tag-init. Navy. Welcome sa oras ng Mandaragat at Mandirigma. Makakasama natin ngayon ang Civil Relations Service of the Armed Forces of the Philippines Commander na si Major General Oliver C. Makiling, Philippine Army. Sir, good afternoon, sir. And we will be grabbing this opportunity para makapag-interview sa iyo, sir. And this will be our first question, sir. As the newly designated commander per ng CRSAFP, can you share with us, sir, your priorities under your leadership, sir? As the new commander of the Civil Relations Service of the Armed Forces of the Philippines, of course, meron tayong mga priority sa programa. No? Unang-una, dahil meron tayong panibagong operational environment. No? Pag sinabi kong operational environment, yung mga level of different capabilities na kailangan natin. No? So, operational environment kasi na conventional, yung environment na kailangan nating address is na address ng Navy, ng Air Force, ng Army.
However, with the new operational environment, meron ibang threat level na kailangan ma-address. And this includes information environment, information. And another is space environment. So, hindi na lang requirement ng Army, ng Air Force, ng Navy ang threat, ang capabilities na pwede natin kailangan. Napaka-importante na i-address din natin yung information domain. Kasi meron na tayong social media, meron na tayong mga iba-ibang internet capabilities na kung saan yung information ay napakahalaga. Kasi kung hindi natin i-address, maraming lumalabas na fake news or disinformation. So another domain na siya of security. Other than space, syempre matagal na yung space, kaya lang wala pa naman tayong capability doon unless meron tayong mga spaceships, wala pa naman. So in this case, napakahalaga that we develop our capabilities in information domain. So yun ang isang napaka-importanting priority sa CRS-AFP. Meron na tayo, however, we need to further enhance it in coordination with our different agencies. So expect na dito tayo magpo-focus na capability ng CRS on how can we also influence yung information environment na advantage din sa Philippine government, no? Especially kung ang threat sa information environment is coming from the outside or external. Hindi naman pwedeng sila ang mag-dominate sa information environment. So, especially yung mga fake news, what if flooded tayo ng fake news yun? So, yung mga mamamayan natin, akala nila ito na yung nangyari, pero hindi naman pala totoo. So, we should be able to address that. Pangalawa, of course, yung ating training, no? Kasi hindi naman pwede yung capability, meron ka ng hardware, meron ka ng software, meron ka ng structure, kaya lang, yung personnel mo naman ay hindi capable. So, pangalawa yun, napaka-importante. Pangatlo is, of course, yung ating empowering all of our units, all of our personnel. So, napakahalaga na well-motivated yung ating mga tropa, whether tropa ng CRS, tropa ng different branches of service, like mga CMO units ng Army, Air Force, and Navy. Napaka-importante na well-motivated to perform our part. So, in this case, sa CRS, yun yung tatlong trust ko na napakahalaga at yun yung priority ko rito. Yes, sir. Thank you so much, sir. And I do agree, especially sa information, na kailangan talaga natin i-prioritize because these days we are really flooded by misinformation, mga fake news sa social media. And we really need to counter that, no? Thank you for that, sir. As new leader, yun yung pinakaunang na-mention mo na priority and we really needed that. So, second question, sir. In the coming months, how do you see the synergy between CRS and, of course, and the Philippine Navy, especially sa Simog PN, sir? In the coming months, synergy with the CRS and the Philippine Navy Simog is very much important, no? Especially right now, we're in the number one, or hindi lang naman number one, but the major threat that we are confronting is the territorial defense. Now, in support to the AFP sa Tatag Kapuluan, CMO is a big part. Since we are talking about Tatag Kapuluan and one of the major concerns of Tatag Kapuluan is the West Philippine Sea. Karamihan nito ay nasa karagatan, no? Covering the 200 nautical miles na nagiging contested with our neighbors. So, kaya integrating the efforts or synchronizing the efforts of the Philippine Navy Simog is very much important para sa CRS. Kasi iba't ibang level tayo ng CMO activity, no? Merong tinatawag na tactical CMO, and these are the efforts on the ground, no? Face-to-face na conversation with the local populace, the barangays, the municipalities. We call this tactical CMO. Yes, sir. There's also an operational CMO, no? Higher level, no? The way we conduct our activities sa Army, yung kanyang operational side, how will he execute it na favorable sa kanya, no? Ang result, magkakaroon ng legitimacy. So level ng Army, mga operational side niya. Ganun din sa Navy, no? When we conduct patrolling sa mga karagatan natin, how will CMO be included in that concept? And that is part of the operational CMO. Now, there is also what we call strategic CMO, no? Higher level. So dun ang CRS nakafocus, no? While itong mga CMOG or CMOR sa Army,
is dun sa operational and tactical level CMO. So, ang Army naman, sa land-based na mga activities, operational and tactical level CMO. Ganon din ang sa Air Force, no? So, napaka-importanting i-integrate natin at i-synchronize natin kasi kung hindi tayo synchronize, hindi tayo integrated, baka nag-overlap tayo masyado at we are only focusing the same audience. Samantalang yung ibang lugar sana na cover sana natin, walang nagko-cover. So napaka-importante that we have a synchronized effort, integrated effort, at saka categorize siya into different levels para hindi pwedeng lahat tayo nag-strategic CMO, hindi pwedeng lahat tayo nag-operational, hindi pwedeng lahat tayo nag-tactical CMO. May different levels tayo. So ganito ang ginagawa namin in the succeeding months. I am hoping that it will be done in a manner na synchronized and integrated so that we will cover a broad area at saka kanya-kanyang field of expertise. Sir, we actually are agreeing with that, sir. And we appreciate, sir, yung roles po, sir, ng CMOs. May iba't ibang pala siya ng CMO, sir, regarding with regards to the CRS-AFP, sir, to effectively serve not only the organization but also the Filipino people, sir, as a whole. Now, you made mention earlier, sir, and sa first and second question, sir, about the TDOs, the Territorial Defense Operations. Our third question for that one, sir, is do you have any specific guidance on the conduct of the Naval CMO, especially since the AFP is shifting to TDO, sir, or the Territorial Defense Operations? Okay. When it comes to that, no, although wala pa mang special relationship ang CRS with the Philippine Navy CMO group kasi hindi pa naman tayo integrated into one organization, but of course you are under the operational and the administrative control of Philippine Navy. We're here to, para ma-integrate at mabigyan din kayo ng enough focus dun sa tasking ninyo effectively kasi hindi naman pwedeng i-focus ng CRS, di rin pwedeng i-focus ng Army at Air Force na CMOG. Pinaka-specific na napaka-importanteng bibigyan ng atensyon ng Philippine Navy CMOG ngayon is all of the stakeholders in the 200 nautical miles. That is the coverage of Philippine Navy for sure, no? Ang concern kasi natin is yung effort lang natin sa ngayon, yung natawag na CSP-TDO, ang ino-organize pa lang or sinisecure pa lang na makuha natin ang influence at support is yung mga fisher folks, mga ordinary fisher folks. However, if we try to inspect kung ano-ano or sino-sino ang mga stakeholders within 200 nautical miles na kailangan nating protektahan, hindi lang yung maliit na fisher folks. But this also includes big fishing industries. This also includes mga malaking tankers dyan. This also includes yung mga fishing vessels na nagkakandak ng research. Yes, sir. And this also includes yung mga mayroong interest within West Philippine Sea or yung any areas within 200 nautical miles. So we need to engage them. At sino ba ang pwedeng mag-engage sa kanila? It is the Philippine Navy CMOG. Hindi ang CRS. Ang CRS will be conducting strategic stakeholder engagement at the national level for the agencies which are addressing them, like Marina, like the OTR, like yung mga task forces that are overseeing the 200 nautical miles or DFA. But the ones who will be doing the works in engaging these different stakeholders is definitely hindi ang Army CMO group, regiment, hindi ang Air Force, but kayo na may expertise dun sa or may focus dun sa 200 nautical miles. So, yun ang nakita naming gap na kailangan nating i-address para naman synchronize din yung ating mga stakeholders na gumagamit ng 200 nautical miles at alam din nila ang ginagawa nila na nakatulong din sa effort natin in securing the 200 nautical miles. Yes, sir. Thank you for that, sir. And of course, kami po dito sa CMOG-PN, we are also willing to do anything, of course, to help the Armed Forces of the Philippines, sir. And for the fourth question, sir, na-mention niyo earlier na there will be trainings for our personnel para maging handa tayo sa whatever the things that we're doing. And what are those trainings, sir? Do you have in mind na ba kung ano po yung pwede natin gawin na mga trainings for our personnel? Sa ngayon, ito yung nakita kong gap kasi ina-address lang natin yung kakulangan to enhance further yung CMO capability. No?
maihalon tulad ko ang environment natin sa dalawang field of games. No? Unang-una, para sa akin, kung ihalin tulad natin yung internal security operations as a basketball game. So kung ang counterinsurgency operations, which is inland basketball games, nanalo na tayo, kunti na lang, yung mga legal fronts na lang, we can see it as a basketball game kung saan alam na natin yung saan yung foul, paano, saan yung 3-second violation, saan yung boundaries, pag naapakan mo pala yan ay out. So kabisado na natin. However, when it comes to territorial defense operations, it is definitely another set of game. Posible soccer siya. Kung hindi tayo familiar sa soccer o football, ano ba ibig sabihin ng side out? Yung pala, nauna yung player na pumalo at na sumipa, tapos nandito pa pala yung defenders, side out kaagad, so walang count. So, ibig lang sabihin, familiar na tayo sa workings ng internal security operations. However, we are still not familiar with the territorial defense operations. Ano ba ang operational environment? Ano ba ang batas or policies na nakapaloob dyan na kailangan nating malaman? So, what I'm driving at is yung training na kulang natin since nandito tayo sa territorial defense operations is a training on international relations. So, expect, although initially, dito muna tayo sa mga higher level na mga ranking na officers, no. We're planning to have executive course on international relations among our higher level officers, but eventually kailangan well-versed yung ating mga tauhan. Kasi kung hindi natin alam yung batas at workings ng international relations, hindi tayo maging effective sa playing field ng territorial defense. So expect isa yun sa training na i-implement namin sa AFP SEMO School. Pangalawa, of course, yung mga nabanggit ko na kanina, we are now in a different field, different operational environment, which is information environment. So, trainings din that are related to the information environment na kailangan na i-implement ng CRS. Hi, sir. We do believe, sir, that the trainings that you mentioned, especially the international relations, that right, sir? Kung makakatulong po yun, sir, in strengthening the capabilities of naval warrior diplomats. Now, for our last question, sir, do you have any message for our Filipino people, sir? Siyempre, no, sa ating mga kababayan, napaka-importante itong stage na ito, especially during these times wherein actually we're still building our nation, no, the Filipino nation. There are, of course, hindi naman nabibuild yung isang bansa sa pamamagitan lang ng mga madadaling paraan, no? And this is one scenario or one situation wherein we can really strengthen the nation because of a challenge, no? Yes, actually, if we look at it as a problem, mabigat. But if we look at it as an opportunity for us to really unify, maging magaan. With a common enemy that we have, threat ng ating neighbor, particularly yung threat ng Communist China, this is an opportunity for us to really unify, no? Let's look at the interest na masacrifice, no? Andito yung interest natin. Ano bang meron ang West Philippine Sea or yung 200 nautical miles? Nandyan yung kabuhayan, no? Fisheries. Andyan din yung potential for tourism. Andyan din yung potential for natural resources like natural gas or whatever, kung meron mang oil dyan, no? And with the growing population ng ating bansa, hindi natin pwedeng pabayaan yung future na malagay lang sa wala dahil agawin yung teritoryo natin. So, sana ito naman ang mensahe natin sa ating mga kababayan, magkaisa tayo dito sa effort ng protecting the West Philippine Sea, protecting the 200 nautical miles. Hindi lang ito sa current generation of Filipinos, but of course sa future din, kasi nakasalalay yung progreso, nakasalalay yung pagiging independent natin as a nation by protecting what is ours, and West Philippine Sea is ours. Hi, sir. Thank you very much, sir, for the time, sir, and the insights that you have given to us today, sir. And we do appreciate your service, sir, para sa ating nation, sir, sa Philippines. So thank you very much, sir. And I think this is a great way to wrap the conversation or the interview. Once again, mga ka-Navy, here with us,
is the Commander of CRS-AFP, Major General Oliver C. Makiling, Philippine Army. Thank you very much, sir, and good Navy Day. At yan ang naging panayam natin kay Major General Oliver C. Makiling, Philippine Army, ang commander ng Civil Relations Service ng Armed Forces of the Philippines. At sa puntong ito ng ating palatuntunan ay maghatid kami muli sa inyo ng kaalaman na dapat malaman ng ating mga kababayan. Muli, narito na si Buddy para sa Buddy Facts! What? Buddy Facts! Isang masaya at makasaysayang araw sa ating lahat. Ako si Buddy para sa Buddy Facts! Mga kabady, sa gitna ng patuloy na issue sa West Philippine Sea, ang tanong ng karamihan, nasa mapa nga ba ng mundo ang West Philippine Sea? O tayong mga Pilipino lamang ang nakakaalam nito? Teka ha? Itong nakikita ninyo ay isang lumang mapa na nagkakahalagang... Direk, tama ba to? Oo, tama yan! 12 milyong piso? Sheesh! Mga ka-Navy, ito lang naman ang tinaguriang mother of all Philippine maps, ang Murillo Velarde 1734 map. Ang mapang ito ay formal na kilala bilang Carta Hidrografica y Chorográfica de las Islas Filipinas na siyang pinakaunang kompletong mapa ng kapuluan ng Pilipinas. Taong 1734 nang ilathala ang mapang ito na binuo ng kartograpikong Heswita na si Padre Pedro Murillo Velarde. Iginuhit ni Francisco Suarez na isang Pinoy at inukit ng isa pang Pinoy na si Nicolas de la Cruz Bagay. Pero bago pa man ang 1734, may iba't iba ng mga mapa ang Pilipinas mula sa iba't ibang mga dayuhan na may magkakaibang hugis na mga isla at pulo. May iba namang nakatagilid pa ang guhit ng mapa ng Pilipinas. Ngunit itong Velarde map ay on point sapagkat nasa saktong hugis at lokasyon ang mga kapuluan at kabundukan ng Pilipinas. Makikita na rin ang mga maliliit na isla 1734 pa lamang. Kahit wala pang Google Earth at eroplano sa panahong ito, naibatay nila ang mga guhit ng mapa sa kanilang paglalakbay sa lupa at sa karagatan. Ang Pilipinas ay nasa ilalim ng kolonyal na gobyerno ng Espanya, kaya makikita sa mapa ang coat of arms ng kanilang bansa. Malaki ang nasabing mapa dahil ito ay may sukat na 1.12 by 1.20 meters. Napakahusay ng pagkakagawa ng mapang ito sapagkat may mga rural scenes sa mga partikular na lungsod gaya ng Cavite, Zamboanga at Manila na kung saan pinakita ang buhay ng mga Pilipino sa mga panahong ito. Isa na rito ang mga pagsasaka ng ating mga ninuno, mga key waterways ng bansa at major trading hub ng Pilipinas. At tignan nyo mga nomads, maging Chinese traders pa nga. So, alam din nila. Charis! Ito ang importante sa atin ngayon. Nakikita nyo ba itong sa kaliwa? Kung i-zoom natin, ito na yon. Kasama na sa 1734 Murillo Velarde na mapa ay ang Panakot o ang Scarborough Shoal at Los Bajos de Paragua na ngayon ay kilala bilang Spratlys. Imagine, 1734 pa lamang, parte na sila ng mapa ng Pilipinas. Isa pang mapang kasaysayan na sumusuporta sa paggigiit ng soberanya ng Pilipinas ay ang Carta General del Archipiélago Filipino noong 1875. Ito naman ang pinakadetalyadong mapa at ang pinakamahusay na frame ng sanggunian sa paglalarawan ng mga isla ng kapuluan ng Pilipinas noong panahon na sakop pa tayo ng mga Espanyol. Just a quick throwback until 2012, naitago ang mapang ito sa Alnwick Castle sa England kung saan madalas ang entertainment shoot ng mga foreign artists gaya na lamang ng mga eksena sa sikat na film na Harry Potter. To make the long story short,
na ibalik naman sa pagmamayari ng bansa ang 1734 Murillo Velarde map nang mabili ito ng isang Pilipinong negosyante na si Mel Velarde sa isang auction sa London noong 2014. Higit pa sa detalye at pagkakayari nito, ang Murillo Velarde map ay isang testamento ng malalim na makasaysayang ugat ng ating pagkakakilanlan bilang isang bansa. Tungkulin natin ngayon na dalhin ang pamanang ito sa mga susunod na henerasyon. Huwag lamang nating hangaan ang mga kasiningan ng obra maestra na ipinakita sa atin ngayon, kundi magkaroon din tayo ng inspirasyon mula sa nagtatagal na mensahe nito. Ang panawagan na protektahan at igiit kung ano ang nararapat sa atin ng may determinasyon at may integridad. Ay, sorry. Nakaridawin na ako, sorry. O siya, hanggang dito na lamang sa susunod na episode muli. Ako si Buddy para sa Buddy Facts! What? Buddy Facts! Yan mga ka-Navy, may natutunan naman po tayo galing kay Buddy at saka partner, banggitin na lang din natin ngayong araw. Batiin na lang din natin ang lahat ng mga kababayan natin dyan ng Happy Labor Day sa inyong lahat. Oo, Happy araw Labor ng Day po. paggawa ngayon, partner, no? Oo. Yes, Happy Labor Day po sa lahat ng manggagawa at dahil kayo ang tunay na bayani. Yan, maraming salamat sa inyong patuloy na sakripisyo para sa inyong mga pamilya. Alright, at yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita. Ako si Apprentice Seaman Journalist Aprilyn Quiñones. Saan mang sulok ng karagatan, narito kami bilang tagapagtanggol at kakampi ng sambayanan. Ako si Apprentice Seaman Journalist Brian Chin Abe. Sa ngalan ng Hukbong Dagat ng Pilipinas, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Ito ang Oras ng Mandaragat at Mandirigma.